So yun na nga no, for today's video ay ipapakita ko ho sa inyo kung ano nga ba ang hitsura ng Boracay sa kanilang community, mga locals, yung mga bahay, yung mga tao ho rito ng mga nakatira, anong hitsura ng kanilang kalsada. Kasi ang Boracay is lagi lang hong fini-feature ng mga sikat na mga vlogger or even ng mga mainstream media ay ang kanilang pinaka white sand beaches, long beaches, white yung mga crystal clear na tubig, mga fancy restaurants and bars. Pero yun, ako papakita ko sa inyo kung ano nga ba hitsura ng gitna ng Boracay. Boracay is manipis lang ho siya, no? Parang ano siya, peninsula ho talaga siya, Boracay Island Peninsula, di ba? Parang basag ano lang siya, parang strip. So sa gitna ho nito ay meron ho silang para hindi man sa nag-iisang highway, pero meron talaga silang tatawagin nating parang pinaka main thoroughfare, no? Kung saan dumadaan yung mga sasakyan, e-trike, mga hop on hop off na mga buses na yun, magde-deliver ng mga pasahero and mga turista at mga residente from different locations, no? So sa mga hindi nakakaalam dyan, pa-trivia ho tayo. Ang Boracay Island is bago pa man sila naging naging sikat na tourist spot sa buong mundo, sila ho muna ay isla ho talaga na tinitirhan ng ating mga kababayang mga Ati tribe or mga Ati tribe, yun, no? So ibig sabihin bago pa man ito na discover, naging sikat buong mundo. So ito talaga siya ay pamayanan na. So meron na ho mga naninirahan no dito. So ibig sabihin may community. Pag mayroong community, meron ho silang tinatawag na barangay. So Boracay Island is consist of 3 barangays. Yun na nga ang mga nakatira dito sa mga Ati tribes. So 3 barangays. So ang tatlong barangay na yun, nagsasum up ho sila ng 37,802 population. Which is hindi ko rin naman alam kung ang 37,802 na population na yun is talagang pure-blooded Atiho sila o yung iba ay nag-migrate lang. For example, yung kahit hindi taga Boracay, dito na lumipat, tapos dito na nagparehistro, no? Tapos dito na sila boboto. So sa mga nanonood dyan ng mga taga Boracay or taga Aklan, taga Malay, let me know in the comment box kung ano ang totoo, no? So kung tama ba yung sabi ko na yung sabi ko na pure-blooded ba talaga sila lahat, or tama ba yung sabi ko na yung iba dito ay lumipat lang talaga para dito na talaga manirahan, no? Ayun, no? So yan na po yung hitsura ng Boracay. I mean yung gitna ng Boracay. Ibig sabihin sumakay ho tayo ng e-trike ho nito, papunta tayo ng Barangay Yapak, no? Barangay Yapak, ito na yung location na to, Barangay Yapak na ho ito. Which is makikita ho dito yung yung Puka Beach. Ito po yung liliguan natin, Puka Beach. Yun po yung pinakadulo ng Boracay. Station 0 na siya kung tawagin ng mga driver, kasi tinatanong ko sila kung anong station, kasi diba station 3, station 2, station 1 and station 0. Station 3 is yun po yung barangay Manok-Manok, station 2 is barangay Balabag, and station 1 is station number 1. Tapos ito namang Puka Beach is station 2, no, sa Mayapakan. So yun, ano nga bang pinagkaiba sa mga station na yan, bakit nakalagay na station 1? So yun na nga ang pinagkaiba. Parang nakategorize sila kapag sinabing station 3, so medyo marami ding tao, residential area, no? So andun din yung port, yun yung mga pantalan daongan siya, galing ka ng Malay o Katiklan port, pupunta ka ng Boracay Island, doon ka dadaong sa may Manok-Manok. So that's station 3. Tapos ang naman Barangay Balabag is yun po yung pinahagitna ng Boracay Island, which is doon makikita lahat, no, halos yun po yung mga mahal and mura na mga staycation, mura na mga accommodation and mahal, andun makikita lahat. Tapos mga restaurant, shoppings, mga ganun, no? So D-Mall, so yun pinakasikat, D-Mall. Tapos kapag sinabi ng mga station 1, doon po makikita yung yung mga Discovery Boracay, no, mga sikat na mga luxury hotel, resort and hotel. Tapos ito na yung hitsura ng Barangay Yapak. Ito na ho yung hitsura ng mga community ho nila dito. Mayroon tayo makikita dito mga kabahayan. So hindi ho siya typical na yung kagaya doon sa Balabag na maraming mga Jollibee, na maraming mga makikitang mga establishments, no, mga bangko, mga hospital, mga shops, ano pa mga establishments na makikita sa mga bahay-bahay na ho dyan. So ibig sabihin ang Boracay is nakakatuwa para sa akin na makita yung other side, no, the other side or the other view of Boracay. So the community, the local. So meron ho tayo makikita mga locals pala sa Puka Beach. Maraming doon, mga tagaron talaga ng mga nag-assist, mga natatinta ng mga buko, nagtatato, hina, gano'n, no? Tapos nag-assist ho sila, nagpaparent ng mga paddle. Tapos surfboard ba? Ano tawag doon? Basta yung yung
sasakyan ng mga bata para ano siya, makapaglangoy, makapag-enjoy sa malalim na tubig ng Puka Beach. So yun po yung hitsura ng daan ho nila. So itong daan pala nito na ito palang daan na to, dati ay hindi pala ito ganito kaganda. Ibig sabihin, dati daw tong rough road. Napagawa lang daw ito nung time nung 2018 ba yan. Basta during kaya Rodrigo Duterte's administration, ito daw ay pinagawa ang kalsada. So yun naman ang source ko ay ang mga e-trike driver and mga tour guide na mga nakakausap ho natin dito. Kung kilala siya kasi mukhang bago lang, di ba? So maganda ho talaga siya, napaka efficient and napaka safe ho siya kasi meron siyang sidewalk, di ba? Malapad ang sidewalk, tapos maganda rin ang ang kalsada ho nila, konkreto na. Maganda ang ganyang style kasi may mga tao talaga naglalakad lang, di ba? Ang dami kong mga nakita mga foreigner tourist ho dito na naglalakad lang ho sila within the sidewalk or along the sidewalk. Ang iba naman ay itong kalsada pala nila is lang 2 lanes, no? Hindi ho talaga sila yung kagaya sa ibang mga syudad na napupuntahan ho natin na tag 4 lanes, 6 lanes. So dito 2 lanes lang ho talaga. Meron yata silang speed limit itong sinusunod, bawal dito ang overtaking. Not unless kung talagang hindi naman siya curve or blind curve or wala namang masyadong ibig ko sabihin wala namang masyadong mga sasakyan, basta wala napansin dito na may nag-overtake. Ayun, Boracay Nyocos. So yun po yung pinakamalaking mega world sa buong Pilipinas, 150 hectares na. So sana all. So ngayon yan, ito na mga nakikita ho natin, yan po ang Alta Vista. Alta Vista ho yan, hotel. So Alta Vista Hotel and condominium din yata. I don't know kung meron ba siyang condominium o residences, basta hotel ho yung Alta Vista. Tapos ang nagmamayari ho yan is DMCI. Yun, DMCI, pagmamayari ng Consonhe. Ang Consonhe, meron silang pamamayari dito, o meron silang project sa Davao. Yan, Verdun Park. Yung 4,000 residences na, ayaw ko kung parang collaboration lang pala yun, 4,000 residences yung gumuho dahil sa Lindol, doon sa likod ng SM Ecoland, Davao City. So Verdun Park by Consonhe. So sino ba, mayro bang nanonood dyan na hindi alam sino hindi kilala si Consonhe? So parang wala yata, no? Napakasikat na mga Consonhe. Victor Consonhe. So yan, developer yan sila. Isa sila sa pinakasikat, famous na construction firm dito sa Pilipinas. So ito na yun, Barangay Yapak mga Hagala. So sana ay magustuhan nyo ang ating ginawang tour ho sa inyo. Sana nakita nyo yung sana ay na-explore ko na sa pamamagitan ng aking video ay napa-explore ko kayo dito ng hindi oras. Kasi madalas kasi talaga nakikita ho natin sa mga vloggers, yun lang, puro mga dagat, puro mga white sands, fine white sands, di ba? So walang nag-feature nito na ito pala itsura. Kasi ako naman talaga dati curious ako, ano kaya itsura ng Boracay? Meron kayang mga kalsada doon, meron kayang palengke, meron kayang mga bahay-bahay, may mga naninirahan kaya dito. So meron nga silang dito, high school, meron ho nakita. Sige lang, hahanapin ko yung sa aking gallery. Meron akong nakitang high school dito. So ibig sabihin may community. Pag mayroon kasing community, meron talagang may simbahan, may hospitals, yan, isa yan. And eskwelahan. Wala akong nakita to, purinarya. Di ba kasama yan? Simbahan, purinarya, hospital, and simbahan, hospital, purinarya, tapos eskwelahan, tsaka public market. So meron ho sila dito. Yan lang. So kung makikita nyo talaga, ang kalsada is bago lang, no? Hindi ho talaga siya yung makikita mong matagal na na-develop or na-construct. Sa unahan nga nito is siya hindi pa siya fully concreted or cemented. Diba? Maraming mga tao dyan nakatira, may mga bahay-bahay. Yun nga lang, meron akong mga nakikita na binabaklas yung bahay or parang nadidemolish, gawa nga nung siguro right of way, no? So nakaltasan or nabawasan yung kanilang blood area, yung kanilang bahay, no? Na-demolish yung portion kasi ginawang kalsada, which is okay lang, ganun talaga, no? Kapag gobyerno talaga ang gagamit na ng lupa para gawing kalsada. So yan, take it or leave it. Kailangan mong tanggapin ang bayad para gawin Yapak. Sitio Yapak kuya o Barangay Yapak? Barangay. Ang Manok-Manok Barangay. Ang Balabag Barangay. So tatlo na pala barangay dito. Okay. So yun, sa mga nakakalam dyan, Boracay Island consists of 3 barangays. Manok-Manok is yun po yung Pantalan GT Port area. And Balibisaan ba yun? Basta port galing sa mainland Malay.
Tapos ang Balabag naman is yun yung barangay kung saan masyado ng commercialize. Andun matatagpuan na napakaraming mga hotel, mall. Doon yung pinakasentro ng komersyo ng isla ng Boracay. And ito namang Yapak ay siyang pinakahuling barangay, pinakadulo, kung saan kunti pa na yung mga hotel ho rito. Mostly mga nakatira dito ay mga tao, mga taga rito, mga local, ibig sabihin. Ikaw kuya, taga rito ka lang sa Boracay? Adayo? Ano ba palatandaan ng mga hitsura ng mga taga Boracay talaga yung local? Kinky pa rin ang buhok? Ate? Yung mga ate? So, sinearch ho natin sa Wikipedia kung anong hitsura ng mga ate. Yan, so mga kinky yung buhok, no? So, dito sa Pilipinas, ewan ko ba kung ilan ba meron tayo dito sa Pilipinas ng mga indigenous peoples or tribes. Kasi sa Davao, ang dami natin, no? Ang daming meron tayong mga 7 tribes of Muslims. Meron tayong Mansaka, Mandaya, Ovo, Manubo, Tivoli, Matigsalog. Basta marami, di ba, mga Tivoli, mga Tiroray, Kaolo. Basta sobrang dami ho talaga dito sa Pilipinas ng mga tribes. So dito sa Boracay, ang makikita ho natin is mga ate. Yan. So ito yung hitsura ng mga ate. Yan. Diba? So sila yung mga original from Boracay. So far wala akong nakikitang mga gatong itsura sa Boracay. Bakit kaya? Okay na, so maraming thank you. Hanggang dito na lang, no? At sana ay nagustuhan mo nyo yung ating travel vlog, yung ating joyride via e-trike or ano man tawag dito, multicab. Nandito na, sir.